want you in this place, Jesus. Hallelujah. Bless your name.
iyong panalangin ng iyong puso. Minsan pa, pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Ang nais ko'y ang presensya mo. Hallelujah, tanging sa'yo, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pagsamba. Niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Patuloy, Ama, na magpupuri, magpapasalamat. We will continue to celebrate your goodness in our lives, in our family, in our church. Purihin ka sa lugar na ito. Ang dakilang ngalan mo lamang ang maitaas, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sige po, pwede muna po tayo maupo. God is good. All the time. All the time. So ngayon po ay dadako po tayo sa pagpipira-piraso ng tinapay na kung saan ay inaalala po natin ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya niyo po ako nabasahin po yung salita ng Diyos sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Sabi po dito, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng iyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon. At bumuti ang panahon, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito, maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tunay nga po na napakamakapangyarihan ng ating Diyos. Amen po. No? Kaya ngayon ay kinikilala natin yung kapangyarihan na ginawa po ng ating Panginoong Hesus na kung saan niligtas niya po tayo sa ating mga kasalanan. Sa binasa po natin dito, may ihahalin tulad din po natin na kung saan tayo din po, hindi lang sa kasalanan tayo niligtas ng Panginoon, maging sa storm po ng buhay natin, kaya po tayo iligtas ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo mga kapatid na yung storm ng buhay natin is unavoidable? Hindi po natin mapipigilan, hindi po natin ma-avoid na magkaroon tayo ng storm o suliranin sa buhay. Pero po ang sinasabi ng Panginoon sa atin, natapos ko na yan. Kung niligtas kita sa kasalanan, sa kapahamakan, sa kamatayan, kaya-kayang kitang iligtas sa storm na hinaharap mo ngayon. Amen mga kapatid. No? Sa buhay natin, may iba't ibang storm tayo na hinaharap. Maaaring sa emosyon, sa physical, financial, o sa spiritual man. May mga storm tayong kinaharap. Pero po ang sinasabi at ni-remind sa atin ng Panginoon, siya ang solusyon sa lahat ng ito. No? Kung mapapansin po natin dito, yung mga disciple, ang dami na nilang na-witness na miracles galing sa Panginoon. No? Kasama nila si Jesus. So, sinasabi dito mga kapatid na even we are following God, pwede tayong makaharap ng storm. Kahit tayo ay sumusunod, pwede tayong makaranas ng storm sa buhay, ng mga unos sa ating buhay. Pero ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, habang tayo ay nasa storm, manatili tayong faithful sa Kanya. No? And ang tanong ni Jesus sa mga alagad niya, bakit kayo natatakot? Ang liit naman ng inyong pananampalataya. Hindi ba nila alam na
nakasama nila si Jesus? No, same din sa atin mga kapatid. Sometimes, we know na kasama natin ang Diyos. Pero kapag nasa loob tayo o kinaharap natin yung storm, mas nakikita natin kung ano yung storm ng buhay natin. Hindi natin nakikita na kasama natin ang Panginoon. Na hindi natin nakikita na ililigtas tayo ng Panginoon. Kaya po ngayon ay inaalala natin at kinikilala natin yung makapangyarihang gawa ng ating Diyos. Ano ang kabaliktaran ng pananampalataya? Fear and doubt. Ang dami nating fear sa buhay. Ang dami nating doubt sa buhay. So, pinapaalala sa atin ng Panginoon na kesa matakot tayo, mangamba tayo, mag-alinlangan tayo, tayo ay manampalataya at kilalanin natin ang sovereignty at power ng ating Diyos. Amen mga kapatid? No? Jesus has absolute authority over all things. He has absolute authority over all things. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari. So ngayon, merong malakas na unos, malakas na storm na padating, pero alam natin na ang Panginoon ang may control ng lahat. Amen? No? Sa kabila ng storm na pwede nating harapin sa buhay, siya yung magbibigay sa atin ng peace. Sabi po dun sa binasa natin kanina, sinuway ng Panginoong Hesus yung storm at ito ay kumalma. So mga kapatid, huwag natin kakalimutan na kasama natin ang Diyos. Sa Kanya natin matatagpuan yung tunay na peace. Ang sabi po ng Isaiah chapter 41, verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Naniniwala po ba tayo mga kapatid na ang Panginoon natin, He is true to His promises? Sinabi niya, kasama niyo ako. Palalakasin ko kayo, tutulungan ko kayo. Ano ang kailangan nating gawin mga kapatid? Manampalataya at magtiwala sa ating Diyos. No? So ngayon po ay kilalanin natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Alalahanin natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. He is powerful mga kapatid. No? Tayo ay hindi lang tayo niligtas sa kamatayan. Niligtas niya rin po tayo sa anumang suliranin, anumang pagsubok na kinaharap natin ngayon. Kayang-kaya po tayong iligtas ng Panginoon. Kaya po sa kabila ng storm na kinaharap natin, tayo po ay manampalataya. Tayo po ay patuloy na sumamba at magtiwala sa ating Diyos. Amen mga kapatid? So, ngayon po, ilapit po natin sa Diyos yung sitwasyon natin ngayon, yung sitwasyon ng ating bansa ngayon. No? Na patuloy nating maranasan yung kapayapaang nagmumula sa ating Diyos. Tayo po ay magpasalamat, tayo po ay kumilala sa kapangyarihan at sovereignty ng ating Panginoon. So let's take this time po, let us pray na, Lord, salamat. Salamat sa natapos na gawa mo, salamat sa biyaya mo, salamat sa precious blood mo na siyang bumili sa akin, na nagligtas sa akin, hindi lamang sa kamatayan, kundi sa lahat ng storm ng buhay na kinaharap natin ngayon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil yung pag-ibig nyo ay lagi nyo pong pinaparana sa amin. Lord, marahil kami po ay may kanya-kanyang storm sa buhay, sa bawat aspeto ng aming buhay, maging sa spiritual, physical, emotional, sa lahat ng aspeto ng buhay po namin ay may mga pinagdaraanan po kami.
Ngunit kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil iniligtas niyo po kami hindi lamang sa kamatayan, maging sa mga storm na kinaharap po namin ngayon. Lord, salamat dahil alam po namin na sa inyo po namin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Yung peace na nagmumula po sa inyo, na sa kabila po ng mga iniisip namin, sa kabila po ng mga nangyayari sa amin, alam po namin na sa inyo lamang po namin masusumpungan ang tunay na nakasagutan sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya po ngayon ay kinikilala po namin ang natapos na gawa ng aming Panginoong Hesus, na kung saan inialay niya po yung kanyang buhay upang maging kabayaran sa lahat ng aming mga kasalanan, at ang kanyang dugo na siyang naglilinis po sa amin sa pang-araw-araw naming kasalanan, Panginoon. Lord, sometimes ay nakakakalimot kami, masyado kaming nafo-focus doon sa mga nangyayari sa kapaligiran po namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kaya po ngayon kami po ay tinutuon po namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming pagtingin sa inyo, Panginoon, na ikaw po ang Diyos namin na makapangyarihan, ikaw po ang Diyos namin na nakakaalam ng lahat, ikaw po ang Diyos na kayang sumulusyon sa lahat ng aming mga problema, Panginoon. Alam po namin na you are in control, Panginoon. Ano man po yung storm na kinaharap namin, alam po namin na ikaw yung magpapakalma nito, Panginoon. Ang tanging nais nyo lamang po sa amin, kami po ay magtiwala sa inyo, kilalanin po namin ang inyong kapangyarihan. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga kinaharap namin, na dito po kami malaya pong nakakasamba, malaya po na nakakapagpuri at nakakapagpasalamat sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa inyo po namin binabalik ang mataas na papuri sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Ito po aming sinasamot dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po natin tanggapin ang grape juice at ang ostya na sumisimbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Muli po, napakabuti po ng ating Diyos. Amen po. No, sino po sa atin na kayang magsabi na mabuti ang Diyos? No? Sa mga nagsasabi po na mabuti ang Diyos, pwede po ba natin siyang palakpakan? Yung best clap na kaya po natin i-offer sa ating Diyos. Amen? God is good. And all the time, praise God. Thank you, Brother Jonas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang hyper na naman ako doon. So, good morning. Pakibati nyo nga po ang inyong mga katabi. Kamustahin nyo lang ho ng kaunti bago tayo magpatuloy. Good morning po sa ating mga kasama ngayong umagang ito. Ate Dory, Kuya Jimboy, at sila Chanel. Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating pong mga palagyang nakakasama at muling nakasama. Magandang umaga po sa inyo. We hope na sa buhay natin, bagamat may mga pinagdadaan sa sitwasyon ho na to, we can trust Him. Pwede natin siyang pagkatiwalaan. Hindi lang sa physical storm, maging sa mga storm natin sa ating buhay. Mga bagay na hindi natin maunawaan kasi God is always faithful. At yan ho yung lesson natin sa umaga pong ito. But before we continue, can you join me in prayer? Lord Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for your goodness and mercies. We thank you for your love. Father, we ask that the Holy Spirit, siya po yung manguna sa amin. At Lord, siya po yung kumilos sa puso ng bawat isa. Katagpuin niyo po yung mga pangangailangan ng aming puso. Lord, pwede po bang patigilin niyo yung paghikbi ng aming mga puso dahil sa mga kalungkutan na laging lumulunod sa aming mga kalooban. Lord, bigyan niyo po kami ng kapayapaan at sa halip na tingnan namin yung kalungkutan namin, tingnan po namin yung dakilang katapatan nyo sa aming buhay. And Lord, as we receive your word, as we meditate on your words, Father, Lord, gawin nyo ito na hindi lamang impormasyon sa aming buhay, kundi magpabago ito ng aming buhay mula sa aming kalooban
hanggang doon sa mga makikita sa amin ng mga tao sa aming paligid. Change us, O God, with your words, and let your words, Father, manifest sa mga buhay ng bawat isa. Lord, guide me as I speak. Huwag po ako magsalita ng mga bagay sang-ayon lang sa aking opinion, kundi yun lamang pong nanggagaling sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Lord, mga salita na magbibigay buhay, salita na magpapabago, kasi yung salita na yun hindi po sa akin, kundi nanggagaling po sa inyo. Lord, I praise you, we honor you, we give you back all praises and glory, and we surrender this morning to you. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, Amen. Amen. So again, mabilis lamang po ito. Konting slides lang, 53. No? But I will be trying my very best to finish this 53 slides sa mabilis na pamamaraan. Isang mabilis na pasada lamang ho sa nakaraang lesson natin. We are still talking about the fruit of the Spirit. Hindi fruit sa fruit. No? Na-realize ko lamang ho, bakit fruit? Kasi the Lord is giving us or producing in us yung fruit na to hindi hiwa-hiwalay. Hindi sinasabi ng Panginoon na, sige, papagrow lang kita sa love. Tapos wala ka ng gentleness. Parang imposible yun, Sister Ann, no? May love ka pero wala kang gentleness. Kasi bundle siya. No, hindi pa pwedeng pipiliin ko lang, Lord, pwede ba kindness na lang, pero patience wag na. Hindi pa pwede. Yung fruit na yon, pinuproduce yun ng banal na Espiritu sa atin as a whole. Kaya, huwag kang magulat, no? Kung lumalago ka sa pag-ibig, lumalago ka rin sa pagtsatsaga. Kung lumalago ka sa gentleness, lumalago ka rin sa goodness. Ang question now is, kung nag-struggle pa rin tayo, sinuko ba talaga natin ang buong buo? At sinabi natin sa banal na Espiritu, Lord, mag-produce kayo ng bunga ninyo sa akin. So, ang purpose natin is not simply to add yung mga information na to so that we will have additional information sa atin, kundi maging totoo at maging bunga ito ng buhay ng bawat isa. Ano po yung fruit? Number 1, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So huwag kayong magulat, no? Lahat yan ipoproduce ng banal na Espiritu sa buhay natin. Sabihin nga natin, ako yun. No, i-claim natin na yung bunga na ito na talagang lalabas ho sa atin. So review lang ho natin. For the past several weeks, ilan na po yung napapag-usapan natin? 6 na. Ngayon, 7 na ho tayo. Ano ho yung mga pinag-usapan natin? Ng mga previous weeks po natin. Number 1 is love. No? Marami tayong natututunan ng mga Greek words. Ano raw po yung pinanggalingan ng salitang love? Agape. No? Agape. No, anong ibig sabihin nito? Unconditional, sacrificial reflection of God's love. No? As compared doon sa karaniwan nating alam na pagmamahal. Kasi yung alam nating pagmamahal, no, transactional. Yung alam nating pagmamahal, no, nagre-reciprocate lang tayo. No, mamahalin kita dahil mahal mo ako. Pero pag hindi na ako mahal, pag hindi na maganda pinapakita mo sa akin, ay bahala ka na sa buhay mo. Pero yung pagmamahal na bunga ng banal na Espiritu, hindi ganun. Nasasaktan na, nagmamahal pa rin. No? Sabihin mo nga, nasasaktan na, pero magmamahal pa rin ako. No? Nasabihan na ng hindi maganda, nagawan na ng pangit, pero patuloy pa ring magmamahal. Sabihin mo nga, ako yun. Oh, hindi ikaw yung nananakit, ha? Ikaw yung nagmamahal. Na pangalawa, ano yung susunod na lesson? Joy. Ano yung joy na to? Galing daw sa salitang Grego na ang ibig sabihin na kara. Ano po yung kara? Inner gladness, delight or rejoicing, in contrast dun sa alam na joy ng mundo na karaniwan based lamang sa circumstansya. Masaya ako kasi may pinagdiriwang ako. Masaya ako kasi nagtatagumpay ako. Masaya ako kasi lahat ng inaasahan ko dumadating sa buhay ko. Yun yung karaniwang alam na kasiyahan ng mundo. Pero yung bunga ng Espiritu, masaya ako anuman ang pinagdadaanan ko. Why? Because yung kasiyahan mo ay hindi nakadepende sa sirkumstansya, ang kasiyahan mo ay bumubukal mismo sa puso mo. Kasi bunga yan ng Espiritu. Number 3, peace. Ano yung sinasabi dito? Irene.
Pero ang binigyan diin natin dito, yung salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay, o kung bigkasin ay shalom. Sabihin mo sa katabi mo, shalom. No? Yun yung pagbati ho na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, I give you peace. My peace I give you. Hindi yung peace na alam ng mundo, yung peace na mapayapa ka kasi walang pangit na nangyayari sa buhay mo. Kasi wala kang problema. Pero palagay ko wala namang naririto ngayon na walang iniisip na problema. Pag pinagtaas ko kayo ng kamay, baka most of us will raise their hands kasi mayroon tayong mga pinagdadaanan. Pero ang sabi ng Biblia, anong klaseng peace to? Peace that surpass all understanding. Higit dun sa kaya mong unawain. Bakit? Kasi magugulat ka na lang, may nangyayari sa buhay mo, may mga pinagdadaanan ka, pero payapang-payapa ang puso mo kasi sumasayo ang Panginoon na pinanggagalingan ng kapayapaan. Sabihin muli natin, ako rin yun. Ha? Angkinin natin kasi bunga to ng Espiritu sa lahat po sa atin. Pang-apat, si Brother Joel ang nagsabi nito. Sabi nga niya, ba't ba pag natatapat sa atin, parang tayo ang unang pinatatamaan? No, ako rin ho, ganun eh. No, patience. No, yung patience, it is long-suffering, forbearance. Sabi sa salitang Grego, ito daw ay macrothumia. Tama ba yung pronunciation ko, Brother Joe? No? Ito yung ibig sabihin, no? No, nakakainis na, pero you are still extending patience. Mahirap to eh. No? Sabi nga dun sa isang bumper sticker, Lord, give me patience right now. Naghahadali pa rin eh. Ano po? Why? Because we trust that God is always in control. His timing is always perfect. Ang Diyos hindi na uuna, hindi na huli. Kasi lagi ang timing niya perfect. Why? Because He wants what is best for you. Kaya sa mga nananalangin ho sa atin, pinapalangin, Lord, bakit hindi pa rin dumarating? Alam niyo kung bakit hindi pa rin dumarating? Kasi may ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo. Lord, ang tagal ko na itong pinagpe-pray. No, bakit wala pa rin? Always remember, no, sabi ng Bible, all things will work together for your good. Ang Panginoon ang magkokos nun. Ang Panginoon ang magbibigay nun sa tamang pamamaraan at sa tamang timing. Tapos, diniscuss na rin ni Brother Joe yung kindness at saka yung goodness. Tapos last week, binanggit ni Brother Jonas yung tungkol sa goodness. Ano ba yung pagkakaiba, no? When we speak of kindness and goodness, parang pareho lang. Pero sabi dito, ito daw ay galing sa salitang Grego, magkaiba. Yung isa, Krestotes, at isa, Agastosone. Tama ba yung pronunciation na to, no? Ano yung difference ng kindness? Sa Tagalog, yung kindness, mabait. Tama? Yung goodness, mabuti. Anong difference na? Yung kindness is more of generosity and compassion. No, yung bagay na ginagawa mo para maipakita mo yung kagandahang loob mo sa iyong kapwa. Pero yung goodness, sabi dito, it is the moral excellence, zealous activity in doing good, and which may include, ano yung i-include dito? Yung rebuke and correction. Yung kindness, hindi nagre-rebuke eh. No, pero yung goodness, no, dahil gusto mong mapabuti rin yung kapwa mo, kapag ka may nakakita kang pagkakamali, ano sabi ni Brother Jonas last week? Open rebuke is better than secret love. That is goodness. Pero you could not separate yung kindness and goodness. It goes together. No, it go together. No, and last week, ito nga yung binanggit po ni Brother Jonas. Quick recap po. No, yung una, diniscuss ni Brother Jonas yung tungkol sa God's goodness. And God showed us His goodness saan? First, when He created us. Tama yung binanggit niya sa Genesis. Pangalawa, when He executed His plan of redemption. Yung kabutihan ng Diyos, ipinakita niya nung niligtas niya tayo. Sabi niya, no love is greater than this, than for a man to lay his life for his friend. Pero alam niyo, mas higit ang ginawa ng Panginoong Hesukristo kaysa doon sa definition na yon. Why? Because we were not God's friend in the beginning. Hindi ka naman kaibigan ng Diyos. Bakit? Hindi mo naman sinusunod yung kanyang sinasabi. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Kahit hindi kahit hindi ka mabuti sa Kanya, kahit hindi ka pa niya kaibigan noon, anong ginawa po niya? While we were still sinners, sabi po sa aklat ng Roma, Jesus Christ died on the cross. Nilikha niya tayo,
niligtas niya tayo, tapos pangatlo, kinonvict niya tayo into repentance. No? Hindi niya hinayaan na magpatuloy tayo sa ating mga pagkakasala. Tinawag niya tayo at pinakita niya sa atin yung tunay nating kalalagayan. Sabi po doon sa verse of the day ngayong umagang ito, search me and know my heart. No? Ano sabi doon? No? Test me so that you will know my anxious thoughts. Mas makilala. Wala naman po tayo maitatago sa Panginoon. Pero the psalmist, King David, was telling the Lord, Lord, kahit alam mo yung laman ng puso ko, ibinubulalat ko na rin sa'yo. Kasi ayoko nang magtago, gusto ko nang ipresenta ang buo kong pagkatao sa'yo so that you will clean me entirely. Lilinisin tayo ng Panginoon. So that conviction which lead to redemption, ano po yung kasunod? Hindi po tumitigil doon. God is continuing yung goodness sa buhay natin kasi everything that we need, lahat ng pangangailangan mo, kasi ang gusto natin, lahat ng gusto natin. Ang sabi ng Diyos, my God shall supply all my need according to His riches and glory. Hindi sinabi doon na my God shall supply all my wants. Kasi sa totoo namang minsan yung gusto natin, hindi naman lahat nakakabuti sa atin eh. Minsan yung gusto natin, yun pa ang nakapagpapalayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon. God, sabi doon sa pang-apat na sinabi ni Brother Jonas, His goodness is reflected through Him providing for us all things that we need. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. No? Bakit? Tatay natin siya eh. Kasi may magandang plano siya para sa inyo. And what would be our response? Number 1, moral integrity. Natandaan niyo yung sinabi natin last week? Ano yung number 2 Generosity. No, kung paano yung goodness ng Panginoon sa atin, i-extend naman natin ito doon sa mga tao na nangangailangan din ng goodness ng Panginoon at makikita nila sa pamamagitan ng buhay mo. Okay yun? Ano po yung number 3? Nakalimutan ko yata yung number 3. Tulungan niyo ako doon sa number 3 na, number 1, moral integrity. Number 2, generosity. Number 3, correction and rebuke. Kapag nakikita mo na nalilihis na ng landas yung kapatid mo, hindi mo sasabihin, kagaya ng sinabi ni Cain. Ano yung sinabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Tayo po dito, sabi ng Biblia, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. If you see that your brethren, your brother or your sister is going astray, have the compassion and have the goodness to tell him, kapatid, but in love, ang sabi dito, speak the truth in love. Hindi parang sinasabihan mo siya dahil sinasabi mo, mas magaling ako sa'yo. Hindi ganun. Sinasabihan mo siya dahil mahal mo siya. Ano ulit yun? Moral integrity. Number 2, generosity. Number 3, yung pag-rebuke, pag-correct natin. And number 4, yung mag-manifest sa atin yung goodness ng Panginoon sa pamamagitan ng kabutihang gagawin natin sa ating kapwa. And in fact, that is the reason, sabi po ng Ephesians 2:8-9-10, ano sabi doon? For by grace we are saved through faith, not by works, so that no man could boast. Walang pwedeng magmalaki kasi ang salvation natin galing sa Panginoon. Pero ang sabi ng kasunod na verse, inihanda tayo para sa mabubuting gawa. Kasi sabi rin ni Brother Jonas doon, we are the light and the salt of the earth. And now we go doon sa ating lesson sa umagang ito. And our lesson is, ano po yung lesson natin? Faithfulness. Saan ang galing ho yung salitang faithfulness? Ang faithfulness sa Tagalog ay katapatan. Kaya pag inaawit natin yung kantang Dakilang Katapatan, hindi na ako kakanta. Kasi kakanta si Brother Joel next week. Mag-kumanta ako kayo. Joke lang po. So katapatan, what is faithfulness? It came from the root word faith, pananampalataya. It is belief, trust, confidence, fidelity, steadfastness, committed, loyal, and that which remain, nananatili. Yung faithfulness, ang ibig sabihin niyan, ginagawa mo at pinakikita mo kung sino ka talaga. Number 1, who you are. Number 2, what you said that you will do. Yung faithful na tao daw, pag may sinabi siya, maaasahan nung sinabihan niya kasi gagawin niya.
Tama ba? No? Tapos, committed. Anong ibig sabihin ng committed? Hindi bumibitaw. Hindi nagpapabaya. Ginagawa niyo whatever it takes for His commitment to be fulfilled. Ito ay galing sa salitang pistis, na ang ibig sabihin ay quality of being loyal and steadfast. No? Bilisan lang po natin. Sa John 15:4-5, ito pong sinasabi, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." Naalala niyo po yung lesson natin sa Book of John? No, kung papaano tayo ay makakapamunga kung tayo ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po ay isang larawan ng faithfulness. Hindi ka umaalis, hindi ka yung tangkay, ikaw bilang tangkay ay laging nakakabit, no? Laging nakadikit sa ating Panginoong Jesucristo na pinanggagalingan ng buhay. No? Ano pong sinasabi pa? 2 Timothy. And I would like us to focus on doon sa statement na ito ng isang apostol ng Panginoong Jesucristo which speaks about yung faithfulness. Sabi po niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yan po ay sinulat daw, sabi po ng mga scholars, sinulat daw po ni Apostol Pablo while he was inside a prison. Sa totoo ho, marami po sa mga sulat, o halos lahat ng sinulat ni Apostol Pablo, na isulat niya habang nasa loob ng kulungan. Pero imagine natin ho yun, ano? Kung nasa loob tayo ng kulungan, baka nagmumukmuk tayo. Pero look at yung perspective ni Paul. When he was inside yung prison, anong ginagawa niya? He is still being a blessing to others. And mind you, nung sinulat ni Apostol Paul to, alam niya mamamatay na ho siya. Alam niya no, na may masama ng balak sa kanya. Yung kanyang mga, yung mga tao sa paligid niya. Bakit? Ano ho ang sabi? Tingnan niyo po yung picture dito. No? Ito yung pinakita nating picture. No, sabi natin nung nakaraan, yung sulat sa Philippians, no, nakakulong din si Paul eh. Dito naman sa pagkakataon, no, nakakulong siya sa isang Roman prison. At sa Roman prison, sabi niya sa 2 Timothy 4:6, before sinabi niyang, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept my faith, no, I have kept the faith, sabi niya, for I am ready being poured out like a drink offering, for the time of my departure is near. Mamamatay na ho si ano eh. Mamamatay na ho si Paul eh. Alam niyo ho ba kung paano pinatay si Paul? Si Paul ho, dahil hindi siya pwedeng ipako sa krus. Bakit hindi siya pwedeng ipako sa krus? Bawal ho sa isang Roman citizen na i-crucify sa cross. Kasi ang cross ho ay isa sa pinaka-humiliating way ng pagpaparusa. At yun ho yung binigay nila sa Panginoong Jesucristo. At yun din ho yung naranasan ni Apostle Peter sang-ayon po sa history. Pero kay Peter, upside down siya. Pero dahil si Paul, hindi pa pwedeng i-crucify, no, pupugutan siya ng ulo. Pero nung sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ano po yung sinasabi sa atin nung statement ni Paul? Paul was really looking back at his life. Tinitingnan niya na from the moment he had encountered with the Lord, ano yung nakita ho sa kanya? No turning back ho kay Paul. Hindi na ho siya lumingon, hindi na siya ay bumalik sa buhay niya, no? Hindi ko kagaya ko minsan kahit na dapat dire-diretso, minsan nagwiwindang-windang. Pero kay Paul, kagaya po nung kanta na I have decided to follow Jesus, sabi niya, no turning back. No turning back. Pero hindi naman sinabi ni Paul that I have fought the perfect fight. Ganun ba sinabi ni Paul? Sabi niya, good fight lang. There were still struggles. Maraming pinagdaanan. Tingnan niyo po kung ano yung mga na-endure ni Paul. Sabi niya, Paul endured rejection. Alam niyo, masakit ma-reject, lalo ng mga taong kasama mo ng matagal na panahon. Saan ba niya kuha yung rejection? Doon sa mismong kinabibilangan ng organization. He was, sabi niya, I am a Pharisee of the Pharisees. Ibig sabihin, nasa inner circle siya. And he was taught by the infamous, sino po? Si Gamaliel. Pero sino ho yung nag-persecute sa kanya?
ang nag-persecute sa kanya yung mga kapwa niya, Pariseo. Napakasakit no, dati-dati mong mga kasama, tapos ganoon sila pa yung laging nag-iintensyon ng hindi maganda para sa'yo. He was rejected. He was persecuted. He experienced lots of hardships. And he was, always encountering pain in his life. Hindi lamang po yung pain ng physical pain. Yung pain, sa totoo, mamaya, ano ko po sa inyo kung ano mang nangyari po sa kanya. Tingnan niyo po yung picture. Nung itatransport po si Paul, dahil he will be tried, dahil nag-request siya to be tried sa pamamagitan po ng emperador, na shipwreck pa nga ho sila eh. Na shipwreck. Isipin nyo na lamang ho, doon sa sitwasyon ho na to, sinabi na ni Paul, na tinuruan na niya para hindi ma-shipwreck, pero matigas ang ulo ng kapitan at ng mga kasama, sumigi pa rin. Pero dahil doon, pati si Paul ho, nag-suffer. Tapos si Paul ho, ilang beses ho nakaranas ng ganito. Yung binabalibag, yung binubugbog, yung pinagsasabihan ng hindi magaganda. Tingnan natin yung next picture. Ayan. Sakit yan, ha? Bakit masakit? Talagang, hindi naman, ang mga bato naman yan, hindi yung maliliit eh. Ang mga bato dyan, kung anong madampot, yun ang ibabato ho, Tapos ito nga ho yung masakit. Nung kanyang end ng kanyang buhay, when he have done everything na dapat pong gawin in following the Lord, na po ito yung nag-intay na kamatayan po sa kanya. But in all these things, Paul remained faithful. 2 Timothy again 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Isang bagay na pag-isipan ho natin. Imagine ho, when everything had been said and done, kapag malapit na tayo sa buhay natin, could we declare the same thing sa buhay natin? I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Tingnan ho natin at himayin natin yung buhay ni Apostle Paul. Si Apostle Paul ho, baka isipin natin, kasi si Apostle Paul naman yan eh. Si Apostle Paul yan, ako, si Bebong lang ako eh. Si Apostle Paul, syempre, ito yan. Ako, ito lang. Pero si Apostle Paul, kagaya rin ho natin eh. Let me tell you about his story. Si Apostle Paul, based on his own description, sabi na, I am the chief among the sinners. Sabi ni Apostle Paul yan ha. Sabi niya, hindi pala siya naiba sa akin eh. Si Apostle Paul pala once upon a time, makasalanan din. At hindi lang basta-basta makasalanan. Bakit? Paulo, ang sabi niya dito, I am the chief. Ako pa yung pinakamataas. Kumbaga sa sindikato, siya yung pinaka-boss ng sindikato. Sabi niya, this is a faithful saying, sabi ng 1 Timothy 1:15, and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. Bakit sinabi po ni Apostle Paul na siya yung chief ng mga sinners? Kasi si Paul po, hindi lang siya nakagawa ng kasalanan na nagnakaw siya, hindi lang siya nakagawa ng kasalanan na nangalo niya siya. Hindi ganun yung kasalanan ni Paul eh. Actually po, ang kasalanan ni Paul, yung pong church ng ating Panginoong Jesucristo, siya po yung persecutor noon, nung ang pangalan pa niya ay si Saulo. Ang sabi niya sa Acts 8:3, but Saul, ito po yun si Paul, began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Bakit sabi niya ako pinakamataas sa mga kasalanan? Kasi hindi lang ako nagkasala sa mga tao, nagkasala ako mismo sa Panginoong Jesucristo eh. Kasi yung simbahan niya, pumupunta ako sa simbahan, lumilipat-lipat, lahat ng makikita ko doon, kakaladkarin ko, at ilalagay ko sa kulungan. In fact, si Saul ho ay witness at kabahagi doon sa pagkamatay ng isang martyr ng Panginoon, si Esteban. Bakit anong sabi ho ng Biblia? Yung lahat ho nung mga bumalibag kay Esteban, yung kanilang mga damit, sino pa po yung nagbabantay? Si Saulo. Ganun ho yung kanyang persecutor siya ng simbahan. At ang sabi niya, siya yung pinakamababa
sa mga apostol. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Yan ho ang sabi sa 1 Corinthians 15:9. No, makasalanan. No, ano ang sabi po doon? Siya ay least, no? Kasi iniisip natin, kasi mababa lang ako eh. Hindi ako kagaya ni Brother Joel. Si Brother Joel, ganito. No? Kinukompare natin yung sarili natin kung minsan. Pero si Paul, ganun din pala. May issue rin pala si buhay, si Paul, kagaya po natin. Tapos sabi po dito, Paul encountered different struggles. Kayo ba may struggle? Si Paul din pala eh. Anong sabi niya, no? Romans 7:15, I do not understand what I do. Hindi ko maunawaan kung ano yung ginagawa ko. For what I want to do, kung ano yung gusto kong gawin, I do not do. Hindi ko nagagawa. At yung ayaw kong gawin, sabi dito, but what I hate to do, I do. Nakaka-relate tayo dyan. No? Kanta ni Francis Magalona, gusto kong bumait, pero di ko magawa. No? Ganon din pala si Paul. May struggle din pala si Paul na ganon. No? Pero that was before. No? Magiging before natin yan. No? At sabi dito, Paul also had a thorn in the flesh. Sabi po doon, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me. Mayroon din problema si Paul eh. At ang sabi ni Paul, I prayed for this 3 times. Ilang beses? 3 beses. So that this thorn in my flesh would be removed. Pero nung sabi sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sino dito ang may pangit na nakaraan? Si Paul din. Sino dito ang may struggle? Si Paul din. Sino dito ang may hindi maalis na gusto niyang maalis sa kanyang buhay? Si Paul din. Pero bakit sa kabila ng lahat ng ito, si Paul was able to say that he was faithful and he was able to fight the good fight. He was able to finish the race. Ano? And he was able to keep the faith. Gusto nyo rin yun? Ha? Sabi nyo, gusto ko rin yun. Oo, na pagkatapos ng lahat ng ito, pag malapit na tayo sa ending ng buhay natin, we would also have the courage to say, Lord, thank you for I was able to fight the good fight. I am able to finish the race, and I was able to keep the faith. And that is what faithfulness is all about. Similar sa lahat ng mga pinag-aralan natin, these attributes or this fruit no, na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi naman natural sa atin. Bakit? Kung natural huto sa atin, hindi na kailangan natin ang banal na Espiritu ang mag-produce nito sa atin. Pero napansin din po natin, lahat ng pinag-aralan natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and now faithfulness, lahat ito pinakita muna sa atin ng Diyos. Tama po? Yung love, sabi ng Bible, we love because He first loved us. Ganun lahat to eh. Mula muna sa Panginoon, tapos nagmamanifest natin dahil kumikilo sa buhay natin ang banal na Espiritu. Tingnan natin, tanungin natin, Paul, ano ba yung sekreto mo? No? Kasi, bakit sa kabila ng mga pinagdaanan mo, sa kabila ng issue mo sa buhay, mayroon kang pagkakataon na maranasan sa buhay mo yung faithfulness at magmanifesto sa'yo. Tingnan natin, ano yung source ng faithfulness ni Paul? Number 1, anong sabi po dito? His new identity is no longer about himself, but is found in Christ. Yung pagkatao niya, hindi na tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi na tungkol kung sino siya. Kasi dito tayo nag-struggle eh. We would always define ourselves by what we did in the past. Who we were yesterday. Pero anong sabi dito ni Paul? Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, sino dito ang nakay Kristo? Di ba? Anong sabi po dito? Sabi niya, He is a new creation. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na.
Ha? Bago ka na. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Hindi ho ako may sabi niyan, ha? Kasi kung ako lang ho may sabi niyan, huwag kayong maniwala. Ang nagsabi niyan ay ang salita ng Panginoon. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bago na. No, yung makasalanang bebong, kahapon, no, kung tinanggap ko ang Panginoong Kristo, ako'y bago na ngayon. Hindi ako yung dinidefine ng kahapon ko. Ako ay dinidefine kung sino ako sa sinasabi ng Panginoong Kristo. Number 2, dahil may bago ka ng pagkatao, you should no longer dwell on your past. Sabi po dito, not dwelling on his past, but excitingly waiting for what has God for him ahead. Ano ba yung sinasabi ni Paul dito? Sabi niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Anong sabi niya? Forgetting what is behind, kinakalimutan ko yung nakaraan, and straining toward what is ahead. The reason why we lose the opportunity to have what is right in front of us at present is because we keep dwelling on our past. Yes, nagkamali ka. Yes, nagkaroon ka ng mga maling desisyon sa buhay mo, but you should not live in regret. Anong sinasabi sa iyo ng Panginoon? Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, mga tuwiranan tayo sa isa't isa. Kung ikaw man ay may kasalanan na simpulan ng dugo, papuputiin ko yan na kagaya ng snow o ng niebe. Siya yung nangako eh. Siya naman yung nag-anyaya. Sabi po dito ni Jesus sa Luke 9:62, but Jesus said to him, no one having put his hand to the plow. Anong ibig sabihin ng putting his hand on the plow? Na nagsimula ng magtrabaho, na nagsimula na doon sa magandang inihanda sa kanya, na lingon ng lingon, ay nararapat sa kaharian ng langit. Why? Because dinadrag ka pabalik lagi. Sa halip na makapag-move forward ka, sa halip na ma-enjoy mo yung blessing ng Panginoon sa araw na ito, anong tinitingnan mo? Yung pagmumukmuk mo kahapon, yung pagkakamali mo, na sinasabi mo, hanggang doon na lang ako. I tell you, sabi ng Panginoon, bago ka kapag ka tinanggap mo ang Panginoong Kristo. Do not be too harsh on yourself. Tama na yung nagkaroon ka ng repentance, i-confess mo sa Panginoon yung pagkakasala mo, and ask Him, Lord, help me so that I may move forward. Hindi na ako mananatili sa nakaraan ko, hindi na ako magiging preso ng nagawa ko sa kahapon. Matuto tayo doon sa mga aral ng kahapon, pero wag tayong itali o itanikala ng pangyayari kahapon. Yung ngayon, bigay sa iyo ng Panginoon yan. Wag mong sayangin. At yung bukas, sabi ng Biblia, I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May kinabukasan sa iyo ang Panginoon. Ano pa yung ginagawa niya? No, bago na siya sa Panginoon. Number 2, hindi siya nagpapanikala sa nakaraan niya, kundi nai-excite siya sa gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay at sa kanyang bukas. At pangatlo, yung pagtitiwala niya, hindi doon sa nagawa niya, kundi ang pagtitiwala niya ay sa kanyang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Putting his trust on his Savior. That is why I am suffering as I am, yet this is not because no cause of shame. Yet this is no cause of shame because I know whom I believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. Kaya niya, no, nabantayan, no, yung pinagkakatiwala ko sa kanya. Ano yung kasunod? Trusting God's plan for his life. Sabi ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Good news. Hindi ka lang sinimulan ng Panginoon. Ang Panginoon hindi intro boy. No, bakit intro boy? Ako kasi ganun minsan. Pag sinimulan ko, hindi ko na ma-follow up. Pero ang Panginoong Jesucristo, may sinimulan sa inyo, brother, tatapusin niya
ang sinimulan niya sa iyo. At huwag kang mag-alala. Minsan, marami tayong issue pa rin sa buhay. Pero alam mo, yung issue na yon hindi naman tinatapos ng Panginoon pag nagka-issue ka. Susundan pa rin niya ng Panginoon, magtiwala ka lang sa Kanya. Anong kasunod? Living His life fully surrendered to His Savior and His Lord. Sabi dito, I have been crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Yung dati kong pagkatao, napako na kasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung dati kong pagkatao, yung dati na gumagawa ng hindi maganda, nag-iisip ng hindi maganda, at nakakasakit sa kapwa, tapos na yun. Kasi pinako na yun kasama ng Panginoong Jesucristo nung isinuko ko yung buhay ko sa Kanya. Therefore, I no longer live. Hindi na ako yung nabubuhay. Kaya hindi na ako ang masusunod sa buhay ko. Kaya lang minsan sinasabi natin, Lord, sinuko ko na sa iyo buhay ko. Pero Lord, ako pa rin ang dapat maging boss. Nakita natin yung picture last time, no? Sinama nga natin sa sasakyan ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, dalhin ka sa lugar na to, pero pilit mong nililiko yung manibela doon sa direksyong gusto mo. It is as if sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, mas maganda yung plano ko kaysa sa'yo. Ganun bang ginagawa natin sa buhay natin? Hindi. No? Ang totoo, sabi dito, I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Hindi na yung sarili ko yung binibigyan ko ng pagkakataon para mabuhay sa akin. Ang binibigyan ko na ng Panginoon, pagkakataon sa buhay sa sarili ko ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi mas mahusay siya kaysa sa akin. Mas maganda yung plano niya kaysa sa akin. At siya, no, hindi maliligaw kasi alam niya ang tamang landas at doon ko gustong pumunta. Kasi pag ako ang nasunod sa buhay ko, tsak, maliligaw ako. I have been crucified with Christ, therefore I no longer live. Hindi na ako, siya na yung mabubuhay sa akin. Faithfulness. It is the fruit of the Holy Spirit. Bunga yan. No? Balikan natin. Faithfulness, it is fidelity, trueness, truth. No, first time ko na-experience yung word, kaya hinanap ko po yung meaning. Yung truth pala, meaning is faith or loyalty when pledged in a solemn agreement or undertaking. Mayroon kang pangako. No, ginagawa mo yung pangako na yon. Stanchness, it is the quality of being loyal and committed in attitude. Hindi ka lang sumusunod, pero sa katawan mo, sumusunod ka, pero yung puso mo naiiwan. Yung totoong faithfulness, ang katawan mo at ang puso mo ay tuloy-tuloy na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo because you trust Him. Ito po yung cycle ng faithfulness. How do we become faithful? Kanina nakita ho natin yung secret ni Paul, no? Sabi po dito, faithfulness first comes from knowing. Kasi po, paano ka ba magtitiwala o susunod sa isang tao o sa Diyos kung hindi mo naman siya kilala? No? After that knowing, nagkakaroon tayo ng relationship. And yung relationship na yon, no, dahil lumalalim yung relationship, mas lumalalim yung pagtitiwala natin sa Kanya. At yung pagtitiwala na yon, nagli-lead into a life of faithfulness. Bakit? Can we become loyal or can we become faithful kahit wala tayong relasyon? Siguro sabihin natin, pwede. Bakit? May mga loyal na SB19 fan No, loyal sila, no? Pero may kasabihan, tingnan nyo, never meet your heroes. No? Never meet your idol. This is an old adage, no? Hindi ko alam kung saan ang galing yan. Kasi di ba, halimbawa, yung nakita natin, army ba tawag doon? Army. No? Halimbawa, army, nakita mo talaga, wherever they go, loyal yung mga tao pong ito. Pero if hindi nyo sila kilala at na-discover nyo yung kanilang, halimbawa, may nakita kayo hindi maganda sa kanila, then, no, yung loyalty na yon, napaka-shallow lang nun. No? Halimbawa nga, may ina-idol ka, sinusundan mo talaga. Tapos once upon a time, nakita mo siya. Tapos hindi ka nabigyan ng atensyon, hindi ka nabigyan ng pagpapahalaga, what would you feel? No? Sayang pala yung faithfulness ko. Sayang pala yung loyalty ko. Sayang pala yung mga ginastos ko sa pagbibili ng mga merchandise and everything. No? That's why, if hindi naka-base doon sa relationship at tunay na pagkakilala, yung loyalty, yung fidelity o yung faithfulness,
shallow lang ho yun. Hindi po totoong faithfulness yun. And that type of loyalty may even lead to disappointment and sorrow. Anong pinapakita ho dito? Ang faithfulness nagmumula sa faith na nagpuproduce ng relationship at lumalaki sa pamamagitan ng paglalim ng intimacy at trust, and then it will become yung faithfulness sa buhay. Ang question, bakit hindi natin totoong maipakita yung faithfulness sa buhay natin? Baka sakali na hindi pa natin totoo na nakikilala at naisusuko yung buhay natin sa Kanya. Sabi po ng Hebrews 10:17, and I would like you to know kung sino po yung paglalagakan natin ng ating faithfulness. Sabi po dito, consequently, faith comes from hearing. Hearing the message, and the message is heard through the word of Jesus. Paano daw ho natin makikilala? Sa pamamagitan ng pakikinig. Ngayon bless ho tayo. Why? Because nung unang panahon ho, hindi pa na-imbento ni Gutenberg yung printer, no, mahirap ho nun. Sa Romans 10:17, sorry, hindi Hebrews to. Tama po ba? Romans 10:17, thank you for sa correction. Romans 10:17, sabi dito, faith comes from hearing, and hearing the word of God. Kasi noon, ano talaga pasa-pasa sa pamamagitan ho ng and mahal pa ho yung papyrus noon eh. Mahirap pa hong gawin. Galing sa balat ng hayop, galing ho sa mga pinatuyo na mga produkto ng halaman. At ang pagsulat ho noon at pagpasa-pasa, isa-isang sinusulat. Actually, sabi ho noon, sa sobrang ingat ho noon, pag nagkamali, uulitin ulit sa simula. Kaya yung mga pagkatuto at paglalim ho ng pananampalataya ay nagmumula noon sa pakikinig. But bless ho tayo ngayon. Why? Because we have the Bible. Bless ba tayo? Kasi may Bible nga tayo, baka hindi naman natin binabasa. Sabi po ng Bible, blessed is the man who meditates on it day and night, for he shall be like a tree planted by the rivers of water. Pag minemeditate daw natin, araw-araw, pinagbubulayan natin ng araw-araw, gabi-gabi, yung salita ng Panginoon, para tayong isang magiging punang kahoy na namumunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon ay hindi naluluoy. Again, correct po natin, that is Romans 10:17. Ang sabi po ng Psalm 34:8, sabi dito, taste and see that the Lord is good. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na makilala natin siya. Kasi ayaw niya na pumupunta tayo dito pero hindi naman talaga natin siya kilala. Gusto niya hindi lamang natin siya kilala sa pagkaalam natin doon sa kung sino siya, kundi gusto niya na maranasan natin siya sa ating buhay. Gusto niyo po yun? Sabihin natin, ako rin yun. No? Na mararanasan ko ang Panginoon. So that we will know, habang nakikita natin kung sino siya at nararanasan natin sa buhay natin kung sino talaga ang Panginoon sa akin, sa inyo, anong sabi dito? We would learn that faithfulness is an attribute of God. Character ng Panginoon yan. He is not asking you to be faithful kasi gusto lang niyang maging faithful ka sa Kanya. He is asking you to be faithful through making His faithfulness true in our lives. Gusto niyang maranasan natin yung faithfulness niya. Anong sabi sa Deuteronomy 7:9? Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God. Sa iyong Diyos na matapat, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Pansinin niyo po yung verse na to ha. Sabi po ng verse na ito, He is the faithful God. Pero mayroon po itong hindi naman siya sa lahat Anong sabi diyan? Keeping His covenant to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Paparanas niya yung faithfulness niya, gagawin niya. Ano yung covenant? Yung covenant yung mga pangako niya. At ang Panginoon, pag nangako, again, hindi ho napapako. Ang Panginoon, ginagawa niya, for He is a faithful God. And God wants you to be part of that covenant. Yung covenant na maranasan mo, yung pag-ibig niya sa buhay mo. Sabi sa Genesis 32:9-10, sabi po ni Jacob, when he was praying, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all your kindness and faithfulness you have shown your servant.
I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps. Alam niyo po si Jacob, tama naman yung sabi niya, he's unworthy talaga of kindness. Bakit si Jacob ho? Ang niloko nga niya, hindi ibang tao eh. Sino yung niloko niya? Yung tatay niya na si Isaac. Niloko niya yung kapatid niya na si Esau. No? Tapos hindi pa natapos ho doon. Kaya nga tamang-tama daw na ang pangalan niya ay Jacob. Bakit ano ang ibig sabihin ng Jacob ho? No? Ano ang ibig sabihin? May pandaraya. No? May deceit. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? You will no longer be called Jacob, but you will be called Israel. Unworthy ako, pero yung faithfulness mo sa lolo ko na si Abraham, yung faithfulness mo sa tatay kong si Isaac, ay yung faithfulness na ipinakikita mo rin sa akin. Kaya kapag faithful sa iyo ang Panginoon, pati yung kaapu-apuhan mo magiging blessed. Kasi sabi niya, He's faithful to 1,000 generation. Unworthy si Jacob? Yes, kasi marami siyang pagkukulang. But yung faithfulness ng Diyos ay higit kesa sa unworthiness ni Jacob. Psalm 33:4, For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Kaya napakalaking nawawala sa atin pag hindi natin alam yung promises ng Panginoon eh. Tuloy dumadaan tayo sa mga anxiety, dumadaan tayo sa mga depression simply because we do not know what is yung mga promises ng Diyos sa buhay mo. Sabi dito, He is faithful in everything, in all that He does. Sabi dito, your love, Psalm 36:5, your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Narinig nyo na yung kasabihang sky's the limit? No? Sige, order ka. Masabi, order ka, sky's the limit. Pero hanggang 139 lang ang order mo. Hindi ganun yung faithfulness ng Panginoon. Ang faithfulness ng Panginoon, it reaches to the sky. Lord, ang dami ko ng pagkakamali. No, natatabunan na ako ng pagkakamali ko. Pero yung faithfulness ng Panginoon sa buhay mo is beyond doon sa mga pagkakamali mo. Sabi sa Psalm 119:90, your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures. Lamentations 3:23. Ito, pagka namomroblema na tayo, remind ourselves this. His faithfulness is new every morning. May problema ka ngayon, may faithfulness ang Diyos na nakahanda sa iyo. 2 Timothy 2:13, ito yung matindi. Sabi ng word, if we are faithless or if we become unfaithful, anong sabi dito? He remains faithful. Nagkulang ka, nagpakita ka ng walang katapatan, He remains faithful for He cannot disown Himself. Because faithfulness is an attribute of God. Kahit unfaithful ka, hindi nababago ang Diyos. Unchanging ang Diyos. And I would like you to know and realize that He has promises of His faithfulness for us. Number one of His promises ng faithfulness, sabi niya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Sabi ko po sa inyo kanina, no, do not dwell on our past. Do not dwell on our mistakes. Kasi ho, sabi ng Panginoon, may pagkakasala ka. All we have to do is come to Him. No? Ibulalas natin ang puso natin sa Kanya at sabihin natin, huwag tayong mahiya kasi wala naman tayong may tatago sa Panginoon. Again, sabi po nung Psalm, search me, O God. No, know my heart. Test my heart and know my anxious thoughts. Kasi kung minsan humingi na lamang ho tayo ng kapatawaran, mayroon pa tayong mga isinasantabi. Meron pa tayong hindi ma-give up. Mayroon pa tayong hindi maamin-amin. Mind you, brother, sister, alam ng Diyos yan. All He is asking from you is your humility to admit to Him. Hindi mo naman maitatago sa Panginoon yun eh. Sabihin mo sa Kanya, Lord, nagkasala talaga ako sa iyo.
Ito po yung nagawa ko. Ito po yung hindi ko maialis-alis. At ito yung patuloy na gumugulo sa puso ko, sa buhay ko. Anong sabi? He is faithful and just to forgive you. At hindi lang natatapos sa pag-forgive sa'yo. And to purify you from all unrighteousness. Isa sa mga promise niya. Ano yung pangalawang promise niya? Promise niya, 1 Corinthians 10:13, no temptation has overcome you or has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ano pa yung isang faithful promise sa'yo ng Panginoon? Huwag kang mag-alala. May dumadaan sa buhay mo na problema. Ang sabi ng Panginoon, faithful ako. Hindi ko hahayaan ang temptation na hindi mo kakayanin. Kaya hindi tayo pwedeng mag-excuse Lord, kasi naman bakit hinayaan mo sa akin to? Hindi ko talaga kaya Hindi ho ganun. Why? Kasi ang sinabi ng Panginoon dito, He is faithful that He will not allow, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Walang temptation, walang trial sa buhay mo, higit sa kakayanin mo. Kaya kung dinadaanan mo yan, kapatid, malaki ang tiwala sa iyo ng Panginoon, and He is faithful sa Kanyang promise na yung dumadaan sa iyo, kayang-kaya mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya mo yan. Ha? Hindi naman ako nagsabi at hindi lang yung katabi mo nagsabi. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Anong sabi niya? He is faithful. Tapat siya. Number 3, and the peace of God, ito yung lesson natin noong nakaraan, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. May mental difficulty ka ngayon? May anxiety ka? Bakit? Kasi natatakot ka sa bagay na mangyayari bukas? Natatakot ka sa mga bagay na hindi mo naman alam kung mangyayari o hindi? Natatakot ka sa consequence sa mga bagay na nangyari in the past? Bibigyan ka pa rin ng kapayapaan ng Panginoon. Bakit? Hindi niya sinabi, anak, humayo ka. No? Bahala ka. No? Magkaroon ka ng kapayapaan. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng kapayapaan, yari ka sa akin. Ganun ba sabi ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan, anak. Kasi sabi niya, lo, I will be with you to the ends of the ages. Sasamahan kita. At ang pangako niya, I will never leave you. I will never forsake you. 2 Thessalonians 3:3, at yung fourth promise, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. May masamang tangka sa'yo. May hindi maganda na iniisip sa'yo. Ang kaaway. Mayroong plano sa'yo yung demonyo. Halimbawa, anong sabi po ni Jesus kay Peter? Peter, gusto ka ngang ligligin pero pinag-pray kita. Ganon din ang ginagawa sa'yo ng Panginoon. There will be people, sabi ng Bible, no weapon formed against you shall remain. No? Pangako ng Diyos yan. But the Lord is faithful. Hindi ka lang poprotektahan. He will even strengthen you and protect you from the evil one. Summarize lang natin. These are 4 simple promises from God's faithfulness. Number 1, forgiveness of sin. He limits the temptation so that all temptation, trials that will be coming of your life, through your life, kayang-kaya mo. Number 3, He gives you peace even amidst difficulties and anxieties. Number 4, He strengthens you and protects you from the evil one. Faithful. Nagets po natin what faithfulness and being faithful means? Ang tanong ho ngayon, will you do as a sign of your faithfulness, will you do what you say you'll do? Will you be there when you say you will? Will you give what you say you'll give? Will you help when you say you'll help? This is about commitment. No, kasi hindi ka lang niligtas ng Panginoon so that you will be saved. Because God wants you to be faithful kasi He is preparing you for something great. He is preparing you to do something, hindi para sa sarili mo, kundi para yung mga ibang tao sa paligid mo will also experience yung faithfulness ng Diyos.
at magkakaroon din sila ng faithfulness sa kanilang buhay. Sabi po ni Dr. Charles Stanley, faithfulness, being who we say we are and doing what we say we'll do and making it a way of our life. It's what God intended for every one of us. Yung faithfulness niya, pinaparanas niya sa atin so that we will exhibit a life of faithfulness. Balikan ho natin yung sinabi ho ni Paul, no? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And I would like for everyone to stand. Nagets ho natin yung faithfulness. If we are not yet still, kasi marami tayong pinagdaanan ho sa buhay natin. Lord, hindi ko na alam kung makakabangon pa ako eh. Kasi I have committed mistakes that even from my parents, hindi ko pa rin nasasabi. Even from those people in the church, hindi ko pa rin kayang aminin sa kanila. Kasi nakakahiya ho. That is why I am still imprisoned by doon sa aking nakaraan. Doon sa kung sino ako dati. Hindi ko pa rin ma-experience yung life that is new, a life that is fully surrendered, a life that is fully trusted sa'yo. Tingnan ho natin yung isang storya sa Bible. Sabi po sa Matthew chapter 16 verse 18, hindi ko alam kung makaka-relate ho tayo dito dahil sa mga pagkakamali sa buhay natin. There was a person named Simon. Ito po yung mga una sa mga tinawag ng Panginoong Jesucristo. And Simon, sabi ng Jesus sa kanya, Who do people say I am? Sabi na, Lord, sinabi nila, ikaw yung si Elijah, ikaw yung prophet, ikaw yung reincarnation ni John the Baptist. Yun yung mga binabanggit po nila. Pero sabi niya, who do you say that I am? Sabi po ni Peter sa kanya, you are the Christ, the Son of the living God. Pero sabi ni Jesus sa kanya, was Jesus' response, sabi niya, and I tell you that you are Peter. Hindi ka na si Simon, si Peter ka na. Ikaw ay stone. And on this rock, I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. Yun ho yung ginagawin, yung plano ni Jesus kay Peter eh. Pero si Peter ho, hindi naman naging smooth yung kanyang journey bilang apostle ng Panginoong Jesucristo. Si Peter ho, kagaya ho natin, madaling mangako. Gagawin ko to. Sa susunod na linggo, ganito ang gagawin ko. Mas marami akong co-contribute and everything. Pinapangako natin yung tingin natin na kaya natin gawin sa sarili natin. Sa Mark chapter 14 verse 29 to 31, when the Lord is saying about kung ano yung mangyayari sa Kanya, ito po yung sabi ni Peter. Peter declared, even if all fall away, I will not. Kahit pa wala nang sumusunod sa iyo, Panginoon, ako, mananatili ako sa iyo. Pero ano sabi ni Jesus? Truly I tell you, Jesus answered, today, yes tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me 3 times. Tapang ho ni Peter eh. Kasi sabi ni Peter, kahit talikuran ka nilang lahat, hindi nyo naman po maaasahan yan, Panginoon eh. Pero ako, maaasahan nyo ako. Ako po ang number 1 supporter nyo. Ako po ang number 1 na magtatanggol ho sa inyo. Over my dead body, Panginoon, hindi nila magagawa yon sa akin. Pero ano sabi ni Jesus? Peter, sa totoo, hindi naman matatapos yung gabi. Di-disown mo ako 3 times. No, at titilaok ang manok. But Peter insisted emphatically, even if I have to die with you, I will never disown you. Kahit mamatay pa po ako, kahit mawala ang lahat, anuman sa akin, hindi ko po kayo tatalikuran. Dahil sa katapangan ni Peter, naihawan niya po yung kanyang mga kasama. Kami rin. Ganon din po ang gagawin namin. But nung dumating na sa punto na dinakip ang Panginoong Jesucristo, everyone, nagpulasan sila mula sa harapan ng Panginoon. Anong sabi ho? Sumusunod pa rin si Peter eh. Tinitingnan pa rin niya ang Panginoong Jesucristo. Habang kinakaladkad to, habang sinusuntok, habang pinapasok ko doon sa ano. At doon sa bakuran, malamig ho noon eh. May mga nagpapainit.
may mga siga, tapos nakatipon doon yung mga tao. Tapos si Peter, kasama nila na nagpapainit. May nakakita kay Peter. Parang nakita kita. Kasama ka niya eh. Kasama ka nung taga Galileo. In fact, pareho nga kayo ng punto. Anong sabi ni Peter? Hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman sa kanya. Lumakad si Peter ng ilang hakbang. May nakakita naman sa kanya. Hindi. Kasama kami sa garden eh. Nakita namin. No? Sino nakakita sa kanya? Yung kasama nung tinigpas ang tenga. Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tapos sa pangatlong pagkakataon, nagmura ho si Peter. Tapos sa pagmumuran niya, tumilaok ang manok kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesukristo. Lord, pinangakuan kita ng maraming mga bagay, and yet hindi ko naman nagawa sa buhay ko. Hindi ako naging tapat sa iyo. Hindi ko na ipakita kung ano yung sinasabi ko na kaya kong gawin para sa iyo. Ginawa niyo ang lahat para sa akin. Pero sa konting temptation, nag-give in ako. Tinanong lang ako ng kaklase ko, born again ka ba? Wala man lang akong lakas ng loob para sabihin sa kanya na tagasunod talaga ako ng Panginoong Hesukristo. Nung kaharap ko yung mga tao, ni hindi ko man lang maipagmalaki, Panginoon, na ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Para ho tayong si Peter. Pero alam niyo ho, ang maganda sa Panginoon, even if we are unfaithful, He remains faithful. Pagkatapos ng 3 araw, ang Panginoong Hesukristo ay nandoon sa libingan yung pangako niya that destroy this temple and in 3 days, I will build it again. Pagkabuhay ho ng Panginoong Hesukristo, sinabi ba niya, tawagin mo si Pedro, susumbatan ko siya. Bakit? Kasi nangako siya sa akin. Wala naman palang tibay yung pangako niya. Ganun ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Hindi. Sabi niya kay Mary, tawagin mo sila para makita nila yung pagtatagumpay ko. Isang araw, si Peter, sabi niya sa mga kasama niya, mangingisda na lang ako. Bakit? Kasi pumalpak na siya eh. Hindi na niya pwedeng sabihin, Lord, matibay ako. Bakit? Kasi palpak na nga eh. Nangisda siya, sabi nung magaling na leader si Peter eh. Bakit? Kung ano yung sabihin niya, sinusunod ng mga kasama niya. In fact, sabi niya, sasama kami sa'yo. At nung nangingisda sila, kagaya nung naranasan nila, wala silang mahuli. Hindi sila makahuli. Natapos, sa dalampasigan, nung mag-uumaga na, mayroong nakatayo doon. Sabi niya, wala ba kayong huli? Wala na, wala po eh. Magdamag na ho kaming nag-ano eh. Tapos, nasa gilid ho yung tao, naghahanda ng ihawan. Nag-ano. Nung nasa gitna sila, sabi ng tao doon sa dalampasigan, ilaglag nyo muli yung inyong lambat. Sinunod nila ho yung instruction na ilaglag yung kanilang lambat. At nung nalaglag yung lambat, kagad hong napuno ito ng mga isda. At hinila nila, no? At kinikita nila, no? Siguro, dahil sa magdamag na wala silang huli, nangyari na to sa kanila before eh. Kaya nung nangyari na, parang ano na lang to eh, parang nag-deja vu. Reminder, sabi ni I think it was John. Sabi niya, yung taong nasa dalampasigan, ang Panginoon yun. Nakahubad ho si Pedro. At nung nakahubad ho si Pedro, kinuha niya yung damit niya para lumangoy patungo sa dalampasigan nung nalaman niyang ang nagsabi sa kanila na ilaglag ang lambat, ang Panginoong Hesukristo. Lumangoy ho si Pedro. Habang yung mga kasama niya, tinitipon ho yung lambat sa kasama ng mga nahuling isda. At nung nandoon ho sila, kinuha ng Panginoon yung pagkakataon para kausapin si Pedro. Ito po yung mababasa natin sa aklat ng Juan, 21:15-16. Pinagluto sila ng Panginoong Hesukristo, kumain ho sila. Sabi dito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, hindi po ba Peter ang pangalan niya?
Kasi yung mababang kalalagayan niya, nun sa sitwasyon na pumalpak siya, niremind siya, sabi ni Jesus, Simon, son of John, do you love me more than this? Lahat ba ng mga tinangkilik mo, natanggap mo, nagawa kong miracle sa'yo? No? Lahat ng mga mas mahal mo ba ako kaysa sa mga bagay na nakikita mo sa paligid mo? Anong sabi niya? Yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said to him, feed my lambs. Ano po yung naiisip ni Peter? Hindi na ako worthy. Why? Kasi palpak na ako. And here it is, sa sitwasyon na ito, sinasabi sa kanya ng Panginoon, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga bagay na ito? Yes, Lord, I love you. Anong sinasabi ni Jesus kay Peter? Yung pinagagawa ko sa iyo, ituloy mo. Feed my lambs. Inulit-ulit ng Panginoon. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Ilang beses na? 2 beses. Sa pangatlong pagkakataon, sabi muli ni Jesus, the third time, He said to him, Simon, son of John, do you love me? Ano po sabi niya? Peter was hurt because Jesus asked him the third time. Alam mo, minsan pag tinatanong ho natin yung mahal natin, mahal mo ba ako? Yes. Mahal mo ba ako? Yes. Mahal mo ba ako? Sa atin ho, hindi ba ito naniniwala sa akin sa sinasabi ko na mahal ko siya? O dahil sa nagawa ko na hindi kayang paghawakan yung sinasabi ko, inuulit-ulit ng Panginoon sa akin, no, para ipakita yung ganun po ba ang pinapakita ng Panginoon? Hindi. The reason why the Lord repeated this 3 times, palagay ko lang ho, because God is showing him that he fell 3 times, but God was raising him up again the same number of time that he fell. Sabi ng Biblia sa aklat ng awit, ang matuwid ay madadapa ng 7 beses, pero 7 beses din siya babangon. Paano siya makakabangon? Hindi sa kanyang sariling lakas. Kasi ibabangon siya ng Panginoon. Like Peter, like Paul, marami ho tayong issue sa buhay. Marami tayong pagkakamali. Marami tayong bagay o pagkakataon na pinakita natin na hindi naman natin kayang maging tapat kagaya ng katapatan sa atin ng Diyos. Si Pedro nga ho mayabang pa No, hindi ko sinasabi hon dahil hindi ko binababa si Apostle Peter, for Apostle Peter is talagang pagdating sa pananampalataya. Pero kagaya ko ganun din. May kahinaan din si Apostle Peter. Nagtiwala siya sa sarili niyang kakayanan, kagaya rin ng ginagawa natin. Nagkamali. Pero tingnan niyo po yung faithfulness ng Panginoon. Even if we are unfaithful, He remains faithful. The Lord is telling you right now, anak, nagkamali ka, pero gusto ko bumangon ka. Gusto ko hayaan mo na ibangon kita. May mga mali kang desisyon sa buhay, may mga regrets ka, hindi ka pa rin makaalis sa past. Hayaan mo ko. Aayusin ko lahat yan. And I want you na mula ngayon, yung faithfulness ko ang magiging faithfulness mo sa buhay mo. If there are people na naririto or even online na ganun po yung kanilang nararanasan, give ourselves a break. No? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi na po dun sa katapangan ko sa sarili ko. Pat kayo na po ang kumilos sa buhay ko. It is no longer I that will live in me, but ikaw na po, Panginoong Jesucristo, ang mabuhay sa akin. Yung fruit na ito, galing po sa Diyos to. And God wants us to experience yung fruit na ito. Kasi gusto niya, pagdating ng panahon, sasalubungin niya tayo at sasabihin niya, welcome
good, well done, good and faithful servant. Ikaw yun. Sabihin mo, ako yun. Kasi ang faithfulness ng Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Let us all pray. Lord Heavenly Father, we thank you for your message. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness, Father. Lord, wala po kaming masabi kundi salamat. Dahil, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat sa katapatan nyo, sapagkat napakaraming pagkakataon sa aming buhay, we became unfaithful, Father. But thank you, Father, for you remained faithful sa buhay namin. And Lord, help us so that kung papaano ang nangyari kay Paul, hindi na po siya nakaraan tumingin, hindi na po siya sa sarili niya nagtiwala, hindi na po, Panginoon, sa mga bagay na kung sino siya nung nakaraan, siya nang hawakan, kundi sa mga bagay na ginagawa niyo sa kanyang buhay, doon siya, Panginoon, nagdwell at sa presensya niyo siya umasa bawat araw ng kanyang buhay. Lord, gusto po namin yon at gusto po namin, Ama, na kagaya ni Paul, pagkatapos ng lahat ng ito, when we will be nearing our end, Father, we could also say, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Lord, we surrender our lives, Father, for all the sins that we have done. Thank you for your faithfulness, that you will forgive us, Father. That's why we have this boldness, Father, to confess lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagawa na hindi maganda. Lord, we ask for forgiveness.